puso, akala nyo ba mga Pilipino lang ang inirereklamo ng kapwa Pilipino pagdating sa illegal recruitment? Abay, narito po ang kwento ng mga dayuhang inirereklamo ng mga aplikante, pati na ng ating Vice Presidente. Ang pangingibang bansa ay parang sugali ka nga. Kapag tinamaan ng swerte, tiyak na may perang padala. Pero pag nabunot naman ang maling baraha, malas. At ang inilapag na pusta, siguradong limas. Oh my gosh! Kapag tinanong niyo raw ang Batanggenyong si Jason kung gusto niya mag-abroad, malamang ang sagot niya, yes. So freaking bad. Lalo raw siyang naiengganyo na mismong mga Briton o mga British national ang nagsabing, hey you, wanna go to UK? Norent po nila kami dyan sa Lipa. Ang sabi po nila, makakapagtrabaho kayo sa aming ospital sa London. Kikita kayo doon hanggang 80 hanggang 100,000. Pero ang sistema pala, student visa sa halip na working visa ang ipapagamit sa kanila. Bloody hell! Doon sa briefing nila, mag-aaral ho ng 4 na oras sa loob ng 1 linggo. At yung natitirang araw, katawan mo na ang tatanungin mo. Ikaw na ang magtatrabaho, kaya kikita ka ng may 100,000 sa loob ng 1 buwan. Pero matapos daw gumasta ng halos 200,000 piso ni Alikabok sa UK, hindi nga nakita. 143,000 no, ang nakaresibo sa akin sa NSN. Luwas ho kami ng luwas hanggang sa tumagal ho ng kulang-kulang 1 taon. Sabi ho nila mag-antay lang, yun lang ang sinasabi nila. Tila wala raw ipinagkaiba ang naging kapalaran ni Melly. Hindi niya tunay na pangalan. Nagsanla pa umano ng bahay, pero ang pangakong UK bigla ring nagbabay. Actually, yung mga in-laws ko nag-provide ng pera. Sinangla namin yung bahay nila, yung pati yung tinitira namin. Dumating yung time na gagalit yung biyanan ko sa akin, na hindi pa ako nakakaalis. Masakit para sa akin kasi kaya lang naman ako nag-apply dito kasi gusto kong bigyan ng magandang buhay yung mga anak ko. Naku po, at hindi lang daw pala sila ang napekwa na mga Briton. Nagkinilala namang may-ari ng ahensyang NSN Worldwide Advisors Incorporated. Nang aming imbestigahan, nakarehistro sa Securities and Exchange Commission o SEC ang NSN Worldwide Advisors bilang isang education consultancy. Kaya't tanong ng mga nagre-reklamo, bakit ang lakas ng loob nilang mag-recruit para magtrabaho? Yung mga consultancy firm na nag-o-offer ng student visa na to ay hindi lisensyado ng POEA. Hindi namin pwedeng i-regulate kasi ang unang-una, ang ini-issue ng British Embassy ay student visa. Tapos ang purpose nila doon, talaga doon, mag-aral. Pagka mga consultancy firm, parang business permit lang at saka SEC registration lang ang requirement. Petsa by Kali! Kaya't ang mga nagre-reklamo naglabas na ng huling baraha. Ang natitira pa nilang alas dito sa Task Force Against Illegal Recruitment ng Kampo Krame nila inilatag. Patuloy pa rin daw sa pagre-recruit ang nire-reklamong ahensya. Kaya't para makumpirma, nagsagawa ng operasyon ang mga operatiba. Business as usual nang dumating ang mga operatiba sa inireklamong ahensya. Parang walang kaproblema. Ang hindi nila alam, nakapalibot na pala ang mga operatiba sa kanila. Ilang sandali pa, nakumpirma na ng mga operatiba na tumatanggap pa rin ng mga aplikante at processing fees ang NSN Worldwide Advisors. Kinilala ang 2 Britong na inireklamo ng ilang aplikante na sina Nick Vickers at Simon Pace, pawang mga direktor ng ahensya. We have authority who are under the Philippines. The only person who can arrest me is an immigration officer. No, you have committed a crime here. Doing illegal here. There are lots of complainants here. Filipino complainants. I have not committed a crime. No, I am going to call my lawyer. Not yet now. Yes. We will provide your lawyer. You can have your lawyer. You go with us. I will speak to my lawyer now. No, not now. Now. Not now. Now. Not now. Yes, now. I will speak to my lawyer. Ang galing ang pusasan nyo to, pare. Pusas. Pusasan mo nga. Who am I speaking to?
Who am I speaking to? Who am I speaking to? We have some in our This is an entrapment operation. Hey mate, you better cooperate. Isinama rin ng ilang tauwang Pilipino ng ahensya. Pero bago nito ay kinumpis ka rin ng mga papeles at kagamitang magsisilbi raw na ebidensya. Pagbalik sa impila ng CIDG, kamera naman ng investigador ang napagdiskitahan ng mga inimbitahang Pinoy sa presinto. Kinakul na po namin yung both sides, ma'am, kasi Both sides, we're not talking. You don't take our pictures. Pasensya na ma'am, trabaho lang, walang personalan. Ang kanila namang mga among Britong, kaagad nagdumipensa sa isinampang reklamo. Not criminals. We're ordinary guys. We are both extremely public in our business. We don't hide behind the business. We are active every day. The applicants know us on first name basis. If we were going to be running something illegal, why would we be here? Giit din na mga inaresto pag-aaral sa bansa nila ang kanilang ipinangako. No more, no less. They understand that they will be a student. They're going for a student visa. They talk to us about their experiences and why they'd like to study this kind of thing. Everything is absolutely transparent. All students in the UK, once they're in the UK, as a student, they are allowed to work for between 10 or 20 hours per week. Yun lang ang kaya ng NSN. Yun lang ang kanilang authority. Mag-recruit lang ng estudyante, hindi ng workers. Kaya kung sila man ang nakakaisip na yun ang way nila para makapunta sa UK, totoo yun. Totoo naman yun eh. Pwede naman yun eh. Pero limited ka. Hindi ka pwede magtrabaho ng matagal. Ikaw ang maghahanap ng sarili mong employer. Pero matagal na raw babala ng POEA ang laban sa ganitong modus, kung saan student visa raw ang pangako saka makapagtatrabaho sa ibang bansa. Akala nyo ha? Yun kasi yung kanilang pang-come on. Basta merong offer ng employment, papasok na siya sa definition ng illegal recruitment. Kasi wala nga security kung halimbawa may nangyari sa kanila doon. Wala silang pwedeng habulin, Paglilinaw naman ng mga inirereklamo, regular nilang ipinapaliwanag sa mga aplikante ang proseso at sistema ng kanilang ahensya. Absolutely. We sent a copy of the letter received from the embassy to every single one, registered post, to avoid any complaint or harm. Oh, really? Napalo namin yung papel namin, binabastos ko kami, sasabihin nilang napagalitan sila sa akin. Tapos, hindi nila aangatin yung call namin. Tapos ipapasa sa iba, tapos sabihin yung iba, hindi daw nila alam, wala silang alam. Ang mga kasong katulad nito ang isa rin sa maigting na tinututukan ng mismong Vice Presidente ng Pilipinas. They're doing good things here. Who's the arresting officer? Oh, restuin mo daw yan. Magbe-waiver daw ng 125, kukulong to. Bring them to jail. Sinubukan naming higa ng pahayag ang Embahada ng Britanya. Pero hindi raw sila makapagbigay ng pahayag sa ngayon dahil wala raw sa bansa ang embahador. Nagbigay rin ng karagdagang pahayag ang abogado ng mga inarestong dayuhan. At the moment, they are already linking up with CHED, I think, in order for an entity of government to start regulating their activities. They are definitely not engaged in recruitment. Dahil sa patong-patong na reklamo laban sa kanila, hindi raw sila lusot sa kaso. Republic Act 8042. Ito yung Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995, which is illegal recruitment. Hanggat may nananamantala sa mga walang kalaban-laban, tiyak na marami pa rin na magogoyo ng baling pangako. Hanggat may namalya, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyon. Kaya makipagtulungan po kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga manloloko. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso Mike Enriquez. At ito, ang investigador